Isang magandang hapon po mga kababayan. Kumusta po sa ating lahat? Tayo po'y nagbabalik na naman dahil napakarami pong kaganapan sa Pilipinas ngayon. Mga kababayan, katatapos lang ng lindol kaninang umaga, mga kababayan. I hope and pray sa ating mga kababayan sa Davao na sana naman wala pong nasaktan o walang casualties or injured, mga kababayan. Mahirap na experience ko po noong 1990. Kami po yung malapit sa Baguio City. It was 7.7 o 7.8 sa Richter scale. Ang hirap, mga kababayan. I thought it was the end of the world. Pero, sa awa ng Diyos, nag-survive naman tayo. Nakabangon din ang Baguio City. Ang alam po natin, talagang yun na yung end of the world. But anyway, yan po. Tayo po yung nagdarasal para sa ating mga kababayan sa Davao na sana naman po makapag-recover sila sa mga sakuna. Noon po, sunog, baha, ngayon, lindol naman. Talagang sunod-sunod, mga kababayan, ang mga trahedya, mga kalamidad sa Pilipinas. Gusto ko pong pag-usapan natin, maikli lamang po, itong isang DDS vlogger na kung saan sinira niya ang kanyang buhay, mga kababayan. Sinira niya ang kanyang buhay dahil lang sa kanyang pagtatanggol sa mga Duterte. Wala pong iba, mga kababayan, kundi si Mike Romero. Yan po, isang DDS vlogger. Alam niyo, mga kababayan, bakit mo sisirain ang iyong buhay para lang ipagtanggol ang isang walang kwentang pamilya, mga kababayan? Napakasobra pang pagkapanatiko ng mga taong ito. Kawawa tong kababayan nating ito, mga kababayan. Sinira niya ang kanyang buhay. Kung siya po'y makukulong, naku, mahabang panahon yung 6 years na pagkakakulong, mga kababayan. Mahirap. Lalo kung meron siyang anak na sinusuportahan, pamilya. Makukulong ka dahil lang sa mga Duterte na walang kwenta, mga kababayan. Naku, ang laking pagkakamali ito ni Mike Romero, mga kababayan. Na talagang suportahan, parang pinaglalaban ng patayan tong pamilyang ito na they don't deserve, mga kababayan. Isa pa, ito yung pamilyang sumira sa ating bayan. Yan ba ang pagtatanggol natin? Pamilyang pumatay ng libu-libong katao, mga Pilipino. Pamilyang nagdekwat, nagnakaw sa kaban ng bayan. Ipagtatanggol mo ba yan? Come on. Nako, si Mike Romero siguro ngayon baka na po siya. Nasa huli po ang pagsisisi, nasa huli po ang lahat. Yan, ito nga po. Dahil nga po sa kanya mga pagpo-post, kaya dapat maging maingat po tayo ngayon. Dahil andyan na po yung batas na anti-cybercrime law, mga kababayan, na kung hindi po tayo maingat, naku, pwede nating ikasira. Pwede tayong makasuhan, etc., etc. Alam nyo, I think okay lang ang magpahayag, to express, to vent kung ano po yung nararamdaman natin. Pero meron pong limitations at meron tayong responsibilidad. Hindi ibig sabihin na kung anong gusto mong sabihin sa publiko, kung anong gusto mong sabihin sa social media, ay anytime at madali lang gawin. Yes, madali lang gawin. Pero hindi po ibig sabihin na ganun-ganun na lang. It is coupled with responsibility, mga kababayan. Kailangang maging responsible tayo at make sure na we don't cross the line. Pero itong si Mike Romero, mga kababayan, clearly, he crossed the line. Sobra po yung kanyang ginawa.
ang pagbibigay ng threat sa Pangulo, mga kababayan. Marami pa po siyang palusot pero wala. Huling-huli siya dyan, mga kababayan. Akalain mo ba naman yung may mga pa-headshot pa siya? You know? Nababarili ng Pangulo sa ulo. May mga pa-headshot pa. Yung nga, inciting to sedition, gahanap ng someone to do it para eliminate ang ating Pangulo. Alam nyo, mga kababayan, in fairness to the sitting president, I don't see naman. Wala naman ako nakikita sa Pangulo, nagtatrabaho naman siya. Bakit nating iisipin na pababain ng Pangulo at ang ipapalit mo ang isang lustay, isang para may sira, sabihin na natin. Tatrabaho naman ng Pangulo para sa akin na matino naman ang Pangulo. Ayos naman yung performances niya. Yung mga pagtindig niya sa West Philippine Sea, ayos naman. Itong si Mike Romero, mga kababayan, nasobrahan niya. Hindi basta-basta na ganyanin mo na lang. Magbibigay ka ng threat sa isang presidente. Hindi mo ba inisip yun? Isang presidente yan ng Pilipinas. Dapat maging maingat tayo. You know, this is not only for DDS vloggers. Ito po ay para sa lahat. Lahat po ng mga Pilipino, lahat po na nasa social media na dapat maging maingat tayo. Sapagkat maaari po tayong masira dito sa ating mga pinopost, sa ating mga sinasabi. Ito, like in the case of Mike Romero, ito po ay isang example na kung saan nasobrahan po niya. He went beyond the limit, mga kababayan. Yan, pag chinarge siya ng inciting to sedition, you know, a minimum of 6 years, mga kababayan, na makukulong siya pag siya po'y natalo sa kaso. Kaya, ulitin ko po yung point dito na, you know, hindi deserve ni Digong o Sara na ipagtanggol, mga kababayan. Sapagkat sila yung nanggahasa sa ating bayan, sila yung mga gumawa ng kalukuhan para sirain ng Pilipinas, sirain ng taong bayan. Hindi yan dapat pinagtatanggol. Talagang blinded ang mga tao na to. Yung mga panatikong DDS, they're really blinded, mga kababayan. Talagang bulag po sila. Ayaw po nilang tignan yung katotohanan about this family. Na until now, todo pa rin po sila sa pagyakap at pagsuporta sa pamilyang ito. Ano kayang ginawa ng mga to? Parang sila? Parang tawag nito? Parang ginayuma. Parang ginayuma po itong mga DDS na to na hanggang ngayon nagpapakabobo at nagpapakatanga pa rin po. Alam nyo, mga kababayan, gumising kayo. Lalong ito po ay para sa mga DDS. Gumising na tayo. Hindi natin alam. Itong mga nararamdaman natin, mga kalamidad, ito pala ay mga parang wake-up call para sa atin. Gumising na po tayo. Suportahan natin ang tama. Suportahan po natin ang mabuti. Of course, yung mga Duterte, napaka-obvious naman base po sa mga ebidensya na hindi po mabuting pamilya ito, mga kababayan. Marami po silang mga nagawang hindi maganda sa bayan, kaya dapat hindi po natin pinagtatanggol yan. Kaya again, it is a lesson for everyone. Sana maging maingat po tayo sa lahat po ng ating mga binibitiwang salita, pinopost sa social media, at nang di po tayo magaya kay Mike Romero. Nako, sayang ang buhay ng vlogger na to. Ang laki pa naman ng kanyang subscribers and followers. Ngayon wala. Pag nakulong siya, sirang-sira ang buhay niya. Do you think natutulungan siya? Do you think na gagawa ng paraan ng mga Duterte para matulungan siya at hindi siya mabilanggo? I don't think so, mga kababayan. Aburido mga Duterte ngayon. Marami po silang kasong kahaharapin. Lalo na, andyan na si Ombudsman Boying. Sigurado yan na haharap po sila sa patong-patong na kaso, mga kababayan. Kaya marami po silang pinagkakaabalahan ngayon. Punong-puno po ang kanilang yuta
marami pong iniisip. Kaya wala na silang panahon dyan kay Mike Romero. Wala. Sa mga DDS dyan, I challenge you, di nakakahiya na talikuran ang mali. Hindi nakakahiya na talikuran ang kasamaan. Okay lang, pag tayo tumalikod sa mga Duterte, I think that's the best choice na gawin natin as Filipinos. Dapat magkaisa tayo, suportahan natin ang kabutihan, suportahan natin ang gobyerno as long as gumagawa ng tama ang ating gobyerno. Ganun na rin ang presidente as long as gumagawa ng tama ang Pangulo. Magkaisa po tayo. Alright, mga kababayan, isang magandang hapon po sa lahat. Alright, shoutout again sa lahat, sa atin pong mga followers and subscribers. Shoutout po sa inyong lahat. Marami pong salamat sa patuloy na pagsuporta sa aking maliit pong YouTube channel. Again, isang magandang hapon sa lahat.